po ito sa ating life, no? Kaya madalas na pinagpe-pray po natin, no, na hindi lang po dapat natin tumarinig, kundi i-apply po natin sa ating buhay. And lalo na, ang pinakamasama, no, yung Sunday ka na lang nakakarinig ng word, hindi ka pa makikinig. Di ba? Mas mahirap pa yun, no? Kaya, dapat, hindi lang natin to papakinggan. Mamaya malaman natin kung bakit hindi lang dapat, di ba? Sabi nga doon sa verse kanina, hindi porket na nagagawa natin to, yung mga bagay na to, is matibay na tayo. Hindi porket marami tayong alam na verse, ah, marami tayong napapakinggang sermon or preaches, maraming alam sa Bible is napapakita na matibay na tayo. Hindi po doon na nakikita yun kapag hindi naman natin to ginagamit. Amen? Ayan. Kasi bakit po? Bakit hindi sapat na may alam lang tayo sa Bible? Hindi sapat na nakikinig lang tayo ng sermon, no? Hindi sapat na marunong lang tayo ng verses. Kasi ang kaaway po is may alam din po sa word. No? Si Satan may alam po sa word. Ang pinagkaiba lang po, si Satan ay hindi sumusunod sa word. Amen. Kasi nung tinukso niya si Jesus, word ng Lord din ang gamit niya eh. 'Di ba? Kumbaga, may alam siya sa word. Ang pinagkaiba lang, hindi niya to ginagamit sa buhay niya. Kasi pag ginamit niya yun, wala na siya. Di ba? Kumbaga, pag in-apply niya sa buhay niya yung word ng Lord is, wala nang kaaway, di ba? Pero, ayun pang pinagkaiba, and I hope, baka wag natin talunin pa si Satan, no? Kasi si Satan, di ina-apply, gayahin pa natin. Kaya hindi po sapat na nakikinig lang tayo ng salita ng Lord, no? Sabi nga po, maraming nakikinig pero hindi lahat sumusunod. Amen. Sabi nga po kasi namin nung Sunday din, there are 5 things po binigay si Pas, di ba, nung about authentic Christian. And meron po weakness, no, pagdating po doon sa 5 na yun is about obedience din. Kumbaga, doon minsan talaga nagfe-fail, no, or weakest. Kaya, hindi lang dapat tayo makinig, kundi dapat sinusunod din. Sabi nga po, or before po natin basahin yung verse po dito is, para example po na parang student po na laging present sa school or sa klase. Pero hindi naman gumagawa ng assignment, hindi gumagawa ng quiz, sa exam. Pagdating sa dulo, ano po mangyayari? Baksak pa rin po. Di ba? Ganon din po sa ating Christian life, no? Hindi sapat na narinig ko na yan. Alam ko na yan eh. Ganun po kasi tayo, parang may time na sakit po natin yun eh, no? Lalo na kapag alam po natin yung mga verse. And, kunyari, isi-share ng ating kapatid, alam ko na yan eh. Napakinggan ko na yan, no? Parang ganun yung sakit natin minsan eh. Kaya minsan, nakakalimutan na natin pakinggan ng maayos kasi alam na natin eh. Pero kahit alam po natin, kahit nga ito pong verse na to, ginamit nyo po sa bahay mamaya or gamitin nyo pong devotion, meron pa pong ibibigay na Lord, si Lord na revelation na iba para sa inyo. Kaya po, pwede natin gamitin, no? Kaya, hindi po sapat narinig ko, alam ko na yan eh. Ang tanong, in-apply po ba natin? Alam natin, pero hindi natin in-apply. And paano po tayo titibay? Amen? And for example po, sa ating pong unang topic po, no, na don't just hear the word. Una example po dun is si Judas po, no, si Judas. Si Judas po ay isa po sa disciples, no? One of the disciple.
ibig sabihin po nun, kung or sa mga kwento sa Bible, no, lagi siyang kasama ni Jesus. Pag sinabing disciple, di ba? Lagi siyang kasama ni Jesus. Siguro lagi siyang nakakarinig ng word. Siguro, nagsishare din siya ng word. Punong-puno siya ng word ng Lord kasi lagi siyang kasama eh. Disciple siya eh. Di ba? Pag sinabing disciple sa Bible, kumbaga, si Jesus ito, nasa likod lahat. Laging buntot, ganyan. Pero ano po ang nangyari kay Judas sa huli? Di ba? Parang, ganun din po, ano, na hindi porket marami tayong alam na salita ng Lord, lagi tayong nakakapakinig is matibay na tayo. Di ba? Kaya siguro sinabi po dun sa verse na sa verse 24 na hindi lang dapat makinig, kundi dapat sundin din. Sabi rin po sa verse ng James or Santiago 1 verse 22, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at wag tagapagkinig lamang na dinadaya ang iyong sarili. Ayan. Kumbaga, sarili pa rin pala ang ating niloloko, no? Kapag nakikinig lang tayo, pero hindi natin ginagamit ito sa ating buhay. Sabi rin po sa Luke 11 or Lucas 11:28, mapapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Amen. Mamaya, mapapakinggan po natin, no, after nito is, bakit mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito? Di ba? Kaya po, sa number 1 po natin, wag po nating hayaan na tayo po'y nakikinig lamang po ng salita ng Lord, or wag po nating puro knowledge lang, no? Kundi gamitin po natin ito sa ating life para tayo po ay maging matibay. Para hindi po natin sabihin sa dulo, kala ko matibay ako. Di ba? Pero, pagdating ng bagyo, hindi pala. Ayan. Ayun po ang ating number 1, no? Sa number 2 po is obedience builds strength. Ang pagsunod po is nagbibigay or nagbibuild ng kalakasan or nagpapatibay sa atin, no? Small daily obedience matter, no? Sa maliliit na pagsunod natin sa ating Panginoon is nakakatulong, no, sa pagpapatibay, no, ng ating pundasyon. Kasi ayun pala ang sikreto para maging matibay ang ating foundation is ang ating pagsunod sa ating Panginoon. 'Di ba? Kung babalikan po natin yung verse po, no, sa verse 24, no? Sabi doon, yung mga nakinig at sumusunod sa salita ko, kung ito ay may kukumpara sa matalinong tao na nagtayo ng bahay na bato sa pundasyon. Bakit? Umulan ng malakas, bumaha at hinampas ng malakas na hangin ang bahay na yon, pero di yun bumagsak dahil yun ay nakatayo sa bato. Amen. Kumbaga, ang ating pagsunod sa ating Panginoon or ang pagsunod natin sa word ng Lord is nagbibigay sa atin ng kalakasan or mas lalo pang nagpapatibay sa atin. Kaya, dahil sa pagsunod or dahil sa pagsunod po natin sa ating Panginoon, even in small things po, no, yun po is laging nakakapagdagdag po sa atin pagdating ng time na dumating yung bagyo. Or baka hintayin mo natin dumating yung bagyo bago tayo susunod. Di ba?
Ang bahay na tinatayo po no, sa bato ay larawan ng buhay na nakasandigan sa salita ng Diyos. Amen. Kapag sumunod tayo po sa salita ng Lord, tumitibay ang ating faith, no? Lumalalim ang relasyon natin sa Diyos. At nagiging stable tayo spiritually. Kapag tayo ay sumusunod sa salita ng Lord. Pero kung isipin naman po natin is, totoo po yun eh. Kasi kapag binasa lang po natin ang salita ng Lord, may time na magkakamali po tayo. Parang ano lang po yan eh. Nagbasa tayo ng instruction. Pag may nakita na tayong true or false, parang gets na natin. Pero pagdating na sagutan, iba pala yung nakalagay sa instruction kasi hindi natin inintindi. Di ba? Kaya obedience builds a strong foundation. Amen. Ang ating pagsunod po ang sagot para mas mapagpatibay ang ating pundasyon no, sa ating Christian life. Para patuloy po na tayo maging authentic Christian. Ayun po pala ang pinaka-sagot po. No? Pero minsan doon po tayo nagfe-fail sa ating pagsunod. Doon po parang weakest link natin. No? May time na di tayo nakakasunod sa ating Panginoon. Di ba? Kapag hindi tayo, or dahil hindi tayo sumusunod, no, ay pwede tayong humantong sa pagbagsak, katulad po ng isang builder. Without obedience po, faith becomes weak and unstable. Agree po ba kayo doon? Amen po no? Kasi, pag di tayo sumusunod sa Lord, parang ganun po talaga ang kakahantungan po natin. Pwede po tayo maging unstable at pinaka-mangyayari po dun is magtitiwala na naman tayo sa sarili natin kakayanan, imbis kay Lord. Diba? Bawat pagsunod ay may dagdag na lakas sa pundasyon. Amen. Bawat pagsunod natin po sa word ng ating Panginoon, pagsunod sa salita ng Diyos, no? Or pagsunod sa, kunyari, na-share ng ating pastor, no? Na salita ng Lord is pwedeng magbigay po sa atin ng kalakasan sa ating foundation. Amen. Sino po ba ang example po sa Bible na sumunod at naging matagumpay po sa dulo? Diba? Number 1 po is si Daniel. Diba? Si Daniel po is isa pong example po na patuloy na sumusunod. No? Kahit tinapon siya sa kulungan ng leon is ginawa, or kahit gumawa po ng rules na ikapapahamak ni Daniel is patuloy niya pa rin ginawa kung ano ang sinasabi ng Lord. Pero sa dulo, hindi siya pinabayaan ng Lord. Amen. Si Noah, di ba? Pinagawa siya ng barko. Gawa kang barko. Ngayon, pag pinagawa ka ng barko, ba't ko gagawin yan? Di ba? Pinagawa si Noah ng barko na sabi nga, yung materials is parang ano lang, ganyan. Parang siguro pag bumangga ng pwedeng masira eh. Di ba? Pero dahil sumunod siya sa word ng Lord, sa dulo, is naging successful, di ba? Si Job, di ba, ganon din. Na kahit dumating man yung mga trials, kumbaga, hindi lang bagyo yun. Kumbaga kay Job, signal number 5 na yun eh. Di ba? Kung i-compare natin sa bagyo eh. Si Joseph, yan, kahit binenta siya ng mga kapatid niya.
tinem siya ng asawa, pero focus pa rin siya sa pagsunod sa word ng Lord. Pagdating ng dulo is naging successful pa rin. Yung magtotropa, sila Mesak, Shad, Abednego, di ba, magtatropa, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan. Di ba? Sa dulo, pinabayaan ba sila ng Lord? Hindi, di ba? Ganon din po sa ating life, no, as a Christian. Na ang pagsunod pala ang magpapatibay sa atin. No? Kahit dumaan man ang mga trials po. Kaya, obedience po talaga ang pinaka mahalaga. No? Kahit children ministry pa lang ay na tinuturo no? Obedience is the very best way to show that you believe. Diba? And pag sinusunod po natin ang salita no, ng Lord, gawin po natin itong masaya, di ba? Kasi, ayun po ang pwedeng ma-help sa atin ng Lord bandang dulo na hindi tayo niya pababayaan. Kasi nga sabi po sa verse, di ba? Ang taong nakikinig at sumusunod, ayan, basahin ko yung Pinoy version. Umulan ng malakas, bumaha at hinampas ng malakas na hangin ang bahay na yun, pero di yun bumagsak dahil yun ay nakatayo sa bato. Bakit? Kasi ay nakinig at sumunod sa salita kong ito. Which is ang yun ang sabi ni Jesus. And yung isa naman po, nakinig lang, pero di naman sumusunod. Ayan, may kumpara naman sa taong, ayan, foolish, na gumawa ng bahay na tinayo sa buhangin. Umulan ng malakas, bumaha, at hinampas ng malakas na hangin, ang bahay bumagsak ito at wasak na wasak. Dahil siya po ay nakinig lamang. Nakapaka-importante po talaga ng pagsunod, no? And dito po is magandang reminder po sa atin, no, na hindi lang tayo makikinig sa ating pastor, no? Kumbaga, walang exempted po sa atin. Kahit po si Pas, ako, yung leaders, kapag once na nakinig lamang kami and di kami patuloy na sumunod sa word ng Lord, pwede rin po kaming dumating po sa ganun. Diba? Kaya paano po natin pagtitibayin, no? Tayo po ay sumunod sa word ng Lord para po patuloy tayo maging matibay ang ating pagiging authentic Christian, no? Hindi lang yung pagiging authentic Christian natin tuwing maaraw lang. Pero pagdating ng bagyo, boom! Nawala, no? Sira agad. Ayan. Kaya napakagandang reminder po sa atin, no? Na ngayon pa lang, no? Kasi ang bagyo po is hindi po natin malalaman kung kailan darating. Wala naman pong pag-asa no? Pagdating sa bagyo ng buhay. You know, na magsasabi sa'yo na, next week, makakaranas ka ng ganito. Paghandaan mo. Parang walang ganun no? Next week, may papasok sa yung gantong gulo. Kaya maging ready ka. Pero wala pong ganun Kaya siguro dito, magandang reminder po sa atin na kahit maaga pa lang or maaraw pa lang ang ating life. Kasi sabi ko nga po kanina, sabi natin, same po sila. No? Na masaya ang life, maaraw ang life nung builders. No? Pero pares po silang nakapakinig ng salita ng Lord. And pares po silang nakaranas ng bagyo. Pero dahil isa lang ang sumunod, siya lang rin po ang naging matibay
No, kaya tayo po ay laging sumunod sa salita ng Lord. Amen? Ayan. And number 3 po, sabi ko tatlo lang po ito. Number 3, storms reveal foundation. Amen? Ang bagyo po ay pwedeng mag-reveal ng foundation natin. Pag dumating yung bagyo, dun po natin makikita ang totoo. Kung matibay ba tayo o hindi. Dun po natin makikita na hindi pala ako matibay. Dun natin makita, matibay pala ako. Di ba? Kaya, storms reveal foundation. Sabi ko nga po, pareha silang nakaranas ng bagyo. And ang bagyo nga po is ng life or trials sa ating life is walang magre-remind sa atin. Kaya dapat everyday ready po tayo. Kahit maaraw parang ating life ngayon, no? Sabi natin, ang saya ng life natin ngayon, walang problema, puro blessing, ang saya-saya, ayan. 'Di ba? Dapat maging ready tayo. Hindi dapat tayo magre-ready kapag dumating na yung bagyo. 'Di ba? Dapat habang ngayon pa lamang po is ready na po tayo before dumating po ang bagyo ng ating buhay. Kasi trials expose what we are built on. 'Di ba? And sabi ko nga po, ang trials po sa buhay is, or ang bagyo sa ating life is, pwedeng magpatibay sa atin. No? Amen. Pero sabi po dito is, hindi po tayo matibay kapag di tayo sumusunod sa Lord. Di ba? Pero para tayo maging matibay, sumunod po tayo sa ating Panginoon. And makikita po natin na kahit dumating po ang trials na yun is matibay po tayong nakatayo. And kaya, kung ngayon po, masaya po tayo, no? Masaya, walang problema. Let's continue to check ourselves. Kasi tayo po makakasagot po niyan, no? If we have a good foundation. Sumusunod ba ako sa Lord? Or nakikinig lang? Ang foundation ba natin si Lord at sinusunod ba natin ang salita niya? O alam lang natin ang salita niya? Di ba? Kaya lagi natin pong tandaan na para maging matibay at patuloy po ang ating pagiging authentic Christian, even dumating ang storms in life, is ang pundasyon po natin dapat si Kristo. And sundin ang kanyang salita. Katulad nga po ni Job, sabi ko nga kanina, si Job po is, kung i-compare po sa bagyo is, siya po ay nakaranas ng signal number 5. Diba? Si Job, a perfect example po na sobrang saya ng life niya, and biglang dumating yung bagyo. Amen? Pero dahil siya ay sumusunod sa salita ng Lord, dahil siya, ang Lord ang kanyang foundation, nagtagumpay po siya, di ba? And naging successful po ang kanyang buhay ulit, or naging maaraw uli ang kanyang life. Amen. Dahil sa kanyang pagsunod sa Lord. You can't avoid storm. Hindi po natin maiiwasan po yan. Sa ating Christian life, di porket tinanggap po natin si Jesus sa ating life is iiwasan na natin yung bagyo sa buhay po natin. Amen. You can't avoid storm, but in Jesus you can survive it. Amen. Kaya, lagi po tayo sa ating Panginoon. Hindi mo makokontrol po ang bagyo ng life.
totoo naman po yan, no? Minsan nga, sobrang hirap na, di ba? Aminin po ninyo hindi. May time po na may trial sa life natin na dadating na sobrang hirap. No? And hindi po natin nakokontrol. Sabi ko po dito, hindi mo makokontrol ang bagyo ng buhay. Pero makakapili ka ng pundasyong hindi guguho. Amen. And in the end, nasa atin pa rin po ang choice. If we want guguho tayo o hindi. Kaya nasa choice pa rin po natin na dapat po tayong sumunod sa ating Panginoon para po tayo maging matibay. Para hindi pagdating ng huli, sasabihin po natin sa sarili natin, marupok pala ako. Marupok pala yung pundasyon ko. Parang yung gumuhang building nung nakita ko lang sa Facebook yung mataas ata yun. Ayan. Sila malupiton daw kasi gumawa. Kaya pala marupok yung pundasyon. Hindi, example lang po yun, no? Ganun din po sa ating Christian life. Nasa atin po yung choice. If we want na patuloy po tayo maging matibay, siyempre gusto po natin yun. Diba? Tayo po ay makinig at sumunod sa ating Panginoon para po tayo maging katulad ng isang wise man builder. No? Kasi hindi po natin makokontrol ang storms, pero pwede po tayo makasurvive dahil matibay ang ating pundasyon. Amen? Kaya, ayun lamang po sa ating tatlo po, no? Sa one po, don't just hear the word. Ayan, wag lamang tayo makinig. Apply po natin sa ating life. Madalas na po na binabanggit to, no, na ating mga pastor or mga ibang leaders. Yan. Obedience builds strength. Ayan. Lagi po natin tandaan yan ang pagsunod natin sa ating Panginoon, sa salita ng ating Panginoon, or pag-apply ng word ng Lord sa buhay natin is nagbibigay ng kalakasan sa atin. And number 3, storms reveal foundation. Kaya habang maaraw pa po ang ating life, ayan, wag na po nating hintayin na bumagyo bago po natin i-check ang ating sarili kung matibay ba ang ating foundation. No? Baka may butas pala yung bubong. kahit may butas yung bubong, nakakaano na yun, di ba? Kaya ngayon pa lamang po, let's check ourselves kung matibay ba ating foundation. Tayo ba ay sumusunod sa ating Panginoon? Ayan. Kaya po, sa ating last po, sa ating conclusion, hindi sapat na alam natin ang salita ng Diyos. Amen. Ang nagpapatibay sa atin ay ang pagsunod dito. Kaya huwag lang tayo makinig or huwag lang tayo maging tagapakinig ng salita. Maging tagasunod tayo nito. Build your life on Christ and you will stand strong. Amen. Para bandang huli, di po natin sasabihin sa sarili natin na hindi pala tayo marupok. Amen. Kung gusto natin maging matibay na nakatayo, sumunod po tayo sa ating Panginoon. Or patuloy po na ating pagiging authentic Christian, yan. Obedience po pala ang sagot po, para tayo ay maging matibay. Amen? Ayun lamang po sa maging ito, and I hope, sabi ko, hindi lang po dapat natin ito marinig, kundi gamitin po natin ito sa ating buhay. And po, good morning po ulit, and pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon sa umagang ito? Thank you po, and binabalik ko po kay Paz. Amen. Siguro gutom na si Benji kasi 10:30 pa lang tapos na. Kasi naka-prayer passing. May gutom na po ba rito? Wala, konti lang kami. Amen. Sabagat mahaba po ang oras natin, magpa-pass the ball po tayo. may nasa mid sa likod. Hindi, gusto ko lang mag-share po nung aking
reflection and takeaways dun sa message ni Benji. So, praise God sa buhay ni Benji. Yung number 3, tumatak sa akin yun, yung storms reveal foundations. Kasi, imagine niyo dun sa kwento na parable ni Jesus, parehong nagawa yung bahay eh. Wala namang sinabi na yung bahay ay defective. Pareho silang mukhang bahay. Pareho silang may bubong, pareho silang may pader, pareho silang may sahig, no? Pareho silang, i-assume natin, pareho silang may bintana, pareho silang may pintuan, may mga kwarto sila, kompleto. Pero hindi yung itsura, kumbaga sa tao, yung nakikinig at hindi nakikinig sa salita ng Diyos, pag titingnan mo sila, pwedeng pareho sila ng itsura. No, sabi nga ni Benji, very good na na ang pinakamagandang gamitin dito, parehong Christian kasi pareho silang nakikinig eh. No? So i-assume na lang natin sa loob ng church, parehong mga tao, sabihin natin tayo na lahat na nandito. Pagbabasihan lang natin yung ating itsura, mukhang lahat naman nakikinig kasi lahat naman nakatingin dito, yung iba nagno-notes, ganyan. Pero hindi yun ang sukatan eh. No? Sabi, trials exposes our foundation or trials reveal what we're built on. Hindi problema yung bahay, ang problema yung kanyang foundation, yung kanyang pundasyon. So, i-assume natin na ginawa yung parehong bahay na yan, yung tinayo sa buhangin, tsaka sa batuhan, parehong ginawa yan ng summer, tag-araw. O, sabihin natin, within 2 months, nagawa nila. Yes, perfect. Ngayon, nalaman na nila yung totoong tibay ng kanilang bahay nung nakaranas na sila ng pag-ulan. O, ngayon, katulad niyan, papasok na yung habagat, umuulan na. O, imagine natin sa buhay natin as Christians, yung mga nakalipas na panahon, okay lang ang buhay, madali lang. Pero kapag dumaan ka na or dinaan ka na, halimbawa, sa pagsubok, doon na nasusukat, how is your foundation? Where are you built upon? Is your faith built upon sand or built upon a rock? Yun yung magandang tanong kasi yun ang difference maker. Parehong nakikinig, pero yung isa lang ang sumusunod. Parang imagine niyo mga kapatid sa isang labanan na gumagamit ng baril, sabi natin gera. Yung isang panig, may baril, magaganda, high caliber. Yung kabilang panig, may baril din sila. Hindi lang masyadong modern or state of the art. But what they lack doon sa modern equipments nila, they make up for their skills and their abilities. Hindi masyado maganda yung mga gamit nila, pero mahuhusay silang gumamit ng baril. Asintado sila. Eto magaling lang at maganda lang yung kanilang mga baril. Pero pag bumaril sila, nakasampung bala na, wala pang tinatamaan. Samantalang ito, kada isang bala, isang target. Sino sa tingin niyo mas mahusay na sundalo? Yung mas maganda ang gamit o yung marunong bumaril? See, it is not the equipment that you have that matters. It is dependent upon how you use it. Kasi kung tayo mga kapatid, sabi nga ni Benji kanina sa message, marami tayong alam na Word of God. Marami kang inaatin ng gawain, marami kang sermon na naririnig, sari-sari ng activity at mga conferences ang inaatinan mo. Pero hindi kasi nasusukat yung mga naririnig mo sa panahon na okay ang buhay mo. Nasusukat siya kapag hindi ka na okay. So question, can Christians go to depression? No? Can they experience depression? Yes. Now, question mga kapatid, should Christians take their own life? Dapat ba ang Kristiyano mag-resort to self-deleting themselves? Pag-isipan niyo yun. Kapag yun na ang naisip mong paraan para takasan ng iyong problema, anong ibig sabihin nun? It shows na wala ka ng pag-asa. Pero ang question is, bakit? Bakit nawalan ka na ng pag-asa? Kung nakakarinig ka ng maraming mensahe, nakakabasa ka ng maraming Bible verse, ang Facebook mo punong-puno ng mga encouragement,
Bakit mo maiisip na, sige, magsi-self-delete na lang ako kasi wala na talagang pag-asa to eh. Yun yung sinasabi ko mga kapatid. Iba yung may baril sa marunong humawak ng baril, sa marunong gumamit. Iba yung sundalong may espada, iba pa rin yung marunong at mahusay gumamit ng espada. Kaya mga kapatid, ang laking bagay nung nakikinig at isinasapamuhay, ginagawa, ina-apply. Kapag may problema tayo, halimbawa, kapag hindi, sabihin na natin, saktong-sakto, yan yung message last Sunday. Dumadaan ako sa pagsubok ngayon. Tapos wala kang ma-recall na kahit isang salita ng Panginoon. O kaya, kahit alam mo, hindi mo alam kung paano siya i-apply sa buhay mo, hindi mo siya mapanghawakan. O wala, matatalo talaga tayo. Marireveal yung ating pundasyon na bakit si kapatid parang mabilis bumigay? Sabi ng Bible, hindi sinabi ni Benji, sabi ng Bible, bumigay kasi nakikinig, pero hindi sinusunod. Yun ang difference maker. At sa buhay natin, malaking bagay yun. No? Kaya mga kapatid, tayo po ba ngayong umaga nakapakinig lahat? Amen. So, ang kailangan na lang sa atin ay, kasi parang na yun winning half the battle na yan. Nakapakinig ka na, check. So ano lang kulang natin? I-apply, sundin yung salita ng Panginoon. Kaya, wag po nating una i-miss out yung mga opportunity to hear God's Word, yung ating Sunday service, yung ating fellowshipping every Monday, bago tayo mag-prayer meeting for encouragement. Kaya bukas, sama-sama po ulit tayo sa ating prayer meeting. Meron po tayong special na mag-speak. Meron tayong special na magmimensahe. Kaya, abangan nyo po yun. Maglaging kayo ng maaga. Magbubukas po yun si Michelle ng 6:55. 6:54 pa lang. Abangers na kayo. Kasi talagang worth it ng pagdalo nyo yan bukas. No. Tapos, pag may midweek Bible study, attend din tayo niyan. O, mga young people, pag merong aftershock gathering, yung mga gathering after nung gawain natin sa umaga, di ba ano bang araw ngayon? 5th Sunday, o ano pala tayo mamaya? Prayer and fasting. So mamaya may sharing ulit tayo. So i-take natin yung opportunity kasi hindi mo alam kung kailan darating yung bagyo na susubok doon sa pundasyon ng iyong pananampalataya. And all we need to do is make sure na matibay yung ating pundasyon. Kasi mamaya halimbawa sabihin, tanungin nung may-ari, kinausap niya yung foreman, o foreman, kamusta yung bahay na pinapagawa ko? Okay na po, kompleto na sa gamit, may semento na, meron po, may graba, may buhangin, may bakal, may I-beam, kompleto po lahat, may bubong na, meron na, may yero na, meron na po. Pag tingin niya doon sa site, nakita niya, walang nakatayong building. Pero totoo, may hollow blocks, nandun lang, kompleto lang yung gamit, pero hindi naman siya naitayo. So, nakakalungkot, di ba? Parang ganun din kayo yung nakikinig ka, pero hindi mo sinusunod. Para ka nag-prepare ka ng, gusto ko magluto ng adobo, may bawang na, may laurel na, may toyo, may manok, okay? Tapos pagdating mo doon, boom, isang nakalatag lang siya ingredients. Hindi siya adobo, di ba? Ang tawag lang doon, paminta, manok. Ingredients pa rin siya, hindi pa rin siya adobo, hindi mo siya pwedeng ulamin ng ganun. Kailangan may gawin ka pa rin doon. So ganun yun sa atin mga kapatid. Plus, last na lang po, when we choose not to obey, halimbawa, narinig natin, alam natin na dapat natin gawin, pero hindi natin ginagawa. Sabi sa Bible, kasalanan yun No, yung kapag meron kang alam na dapat mong gawin, mabuti, hindi mo ginagawa, kasalanan yun. Pero, alam nyo, our God will take offense when we do not obey His commandments. Alam nyo kung bakit? Because disobedience to God means a distrust with God. Kapag hindi mo sinusunod ng Panginoon, parang pinasabi mo sa Kanya, in His face na, Panginoon, hindi kasi ako nagtitiwala sa'yo, wala akong tiwala sa'yo. Yung mga sinasabi mo sa akin, wala yung magagawa sa buhay ko, kaya hindi ko siya sinusunod. So, kung titingnan niyo yung mga kapatid, nakaka-offend nga naman yun na parang magulang, binilin mo yung anak mo. O anak, di ba sabi ko sa'yo, ganitong gawin mo, hindi ko po kayo sinunod. Bakit? Wala po kasi tiwala sa inyo Mukhang hindi niyo po alam yung pinagsasabi ninyo, kaya hindi ko po ginawa. O kita mo, nagkamali ka tuloy. Dapat sinunod mo ako. So, ganun. So, ganun yung ating relationship sa ating Panginoon. Hindi naman siya nagbibigay ng utos para tayo ay pahirapan.
Actually, pag sinunod nga natin iniutos sa atin ng Panginoon, mas magiging magaan ang ating pagsunod. No? Sabi nga ni Benji, hindi naman nun aalisin yung mga pagsubok sa buhay natin, pero mas magiging delightful ang pagsunod natin sa ating Panginoon. So tayo pong lahat ay tumayo sa umaga pong ito, awitan po natin ng ating Panginoon, ang ating Diyos na nag-iisa, walang katulad. Hallelujah. Ika'y aking liwanag sa dilim ng landas, sa bawat kalungkutan, hawak aking kamay. Imulat mo ang aking mga mata, ikaw ang kailangan. Pag-ibig mo naririto, walang pagmamahal mong kailalim, walang katulad. Pag-asa't kaligtasan, gabay at lakas, lahat ng nilikha mo, pinupuri ka. Imulat mo aking mga mata, ikaw ang kailangan. Pag-ibig mo naririto, walang katulad. Pagmamahal mong kailalim, walang katulad. Pag-ibig mo naririto, walang katulad. Pagmamahal mong kailalim, walang katulad. Pagmamahal na walang katulad. Pinupuri ka, itinataas mga kamay sa dakila namin Diyos.
Aming Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na narinig namin, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na yung lingkod, Panginoon, ginamit mo, Panginoon, sa paghahayag na yung mensahe para po sa iyong iglesia. Pagpalain mo pong patuloy ang kanya pong buhay, Panginoon, O Lord God, na maging kagamit-gamit, Panginoon, sa paglilingkod at pagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Continually to bless him, guide him, O Lord God, protect him, O Lord God, fill him, O Lord God, with your anointing, Lord Jesus, knowledge, power, O Lord God. Hallelujah, as he continue to minister, O Lord God. Panginoon, maraming salamat din, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Panginoon, na binuksan mo, Panginoon, kasabay ng aming pangunawa at ng aming pandinig, Panginoon, sa pagtanggap ng iyong mga salita. But Lord, that is only half the battle, Lord Jesus. Hindi, Panginoon, ang goal, Panginoon, ay makapakinig lamang at umalis sa gusaling ito, Panginoon, na parang wala kaming narinig, Panginoon, or pumasok lamang sa aming kaliwang tenga at talabas sa aming kanan, Panginoon. What we desire today, Lord Jesus, is for us, O Lord God, that we have already heard your word, Panginoon, that we are able, O Lord God, Jesus, to apply those truths in our lives, Lord God. Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, through the guidance of your Holy Spirit that is at work in our life, Lord God, para po, Panginoon, yung mga salita mo ay patuloy namin, Panginoon, maalala na mga pangako mo, Panginoon, ay patuloy namin mapanghawakan, Panginoon, O Lord God. Lalo na, Panginoon, O Lord God, kapag kami, Panginoon, O Lord God, ay binabagyo, Panginoon, O Lord God, ng mga pagsubok, Panginoon, kapag kami, Panginoon, ay binabagyo ng mga temptations, Panginoon, O Lord God, kami, Panginoon, O Lord God, ay binabagyo, Panginoon, O Lord God, ng mga inconveniences, O Lord God, sa aming mga buhay, ng mga struggles, ng mga problems, Panginoon, O Lord God. Doon namin, Panginoon, higit na naisin, Panginoon, O Lord God, na ma-utilize, Panginoon, O Lord God, at ma-come into mind, O Lord God, Jesus, sa mga salita mo, Panginoon, to bring us encouragement, O Lord God, to bring us peace, O Lord God, to give us hope, O Lord God, Jesus, to look forward in faith, O Lord God, sa mga gagawin mo, Panginoon, sa mga buhay na kailanman, Panginoon, hindi kami panghihinaan ng loob, Panginoon, O Lord God. We know, Panginoon, O Lord God, na hindi po namin maaalis, Panginoon, ang mga problema at suliranin sa buhay na ito, Panginoon. But it is your word that gives us strength, O Lord God. Kapag alam namin, Panginoon, yung mga salita, kapag na-apply namin ito sa mga buhay, Panginoon, nararamdaman namin, Panginoon, na ikaw ay malapit sa amin, Panginoon, at hindi mo kami pinababayaan, Panginoon, O Lord God. We thank you for the word that we have heard this morning, and we look forward, Panginoon, O Lord God, to listening more of your word for us, your children, O Lord God. Pero dalangin pa rin namin, Panginoon, O Lord God, na hindi lang kami tumigil sa pakikinig, Panginoon, kundi magpatuloy hanggang sa pagsunod ng mga ito, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga kapatiran namin, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon, ng kagalingan sa oras na ito, Panginoon. Hawakan mo, Panginoon, ang mga bahagi ng kanilang katawan, Panginoon, O Lord God. Pagalingin mo in the name of Jesus, O Lord God. In Jesus' name, let them receive complete healing. In the name of Jesus, O Lord God. Sa mga kapatiran, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon, ng continuous provision, Lord God, financial blessing, Panginoon, O Lord God. Patuloy niyo po silang katagpuin, Panginoon, O Lord God. Bigyan niyo sila ng means and ways, Panginoon, O Lord God, para tugunin ito, Panginoon, O Lord God. Kayo, Panginoon, ang Panginoon namin, O Diyos, na nakakaalam ng bawat pangangailangan namin, Panginoon. Bago pa namin ito sabihin, Panginoon, ipagkaloob niyo po sa amin, Panginoon, ng mga pagpapala, Panginoon, na higit na makabubuti sa amin, Panginoon, O Lord God, and teach us, Lord God, to completely trust in you, O Lord God, even in the time that is meant for waiting, O Lord God, for your answers, Lord God. Maging sa panahon ng aming paghihintay, tulungan mo kami, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na magtiwala, Panginoon, that you have something better in store for us, O Lord God. Maraming pong salamat, O Diyos. Muli, sa iyo po namin pinagkakaloob ang mataas na papuri, pagsambat, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sige po, maaari na po tayo makopo, and para po sa pagpapatuloy ng ating gawain ay binabalik ko na po sa atin worship leader. Amen. Dudako naman po tayo sa ating pong tithes and offering. So, ito po, another way po to prove yung words na narinig natin is yung po to put in action. So, yun po, ikot po sila Ate Risa and si Ate May para po sa ating tithes and offering. Salamat po.
Amen. Marami pong salamat sa mga nagbigay. Again, yun po, bago po lahat, okay. Sige, tayo po lahat ay tumayo para po sa panghuling panalangin. Pasensya na po. Medyo masamang pakiramdam. Hindi gumagana yung ano. Sige. Tayo po lahat ay umuko, tayo pumikit. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na patuloy nga, O Diyos, kami dinako mo, sama-samang nakinig, nagpuri sa iyo, Panginoon, at nakinig ng iyong salita, O God. Lord, dalangin po namin, Lord, ang aming pong tithes and offerings. Lahat po ng mga nagbigay, we pray for them na patuloy mo silang pagpalain, siksik, digdig at umaapaw. Gayon din po, dun sa mga kapatid namin hindi nakapagbigay, whatever struggles meron sila, Panginoon, kayo, O Diyos, ang tumulong kung kailangan po ng trabaho, kung kailangan po ng business, Panginoon, opportunity, Panginoon, naniniwala kami, Ikaw, O Diyos, ang dakila at may-ari ng lahat ng bagay. Kaya mong i-provide, Panginoon, ang lahat ng ito sa kanila. Lord, marami pong salamat sa mga narinig naming salata. Maraming salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat sa iyong pagkilos at pagsama sa amin sa umagang ito. Lord, wala kaming ibang gagawin kundi ibigay sa iyo lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati. Sa iyo po lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, any volunteer para sa selfie? Wala. Ha? Sino daw? Sinap daw, sinap. Yes! Nagsiselfie. Hindi ko po alam kung ako ang host para sa prayer and fasting. Pero yung po tinatawagan ko at binibigay ko ang pagkakataon kay walang iba syempre ang leader ng mga teachers natin. Walang iba si Principal Michelle Anore. Palapakan natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Mitch. Wait lang. Pwede pong patawag. Mami, may patawag po sila, Nea. Ayan, kasi bago po tayo mag-start, kailangan pong magising ng ating mga dugo. Baka inaantok na po. Alam ko po, nagugutom na po kayo. Ako din. Ayan. Kasi fasting. Ayan. Ayan. So, meron po tayong energizer. Wait lang po, Tinatawag pa po yung magpapa-energizer. Kasi teachers sila today. Ayan. Ayan, nandito na po si Ate Dea. Ako lang po. Hello po. Ayan, for our energizer po, inanyahan ko po ang lahat na tumayo. Basagan ulit ng itlog. And humanap po kayo ng kapartner from another ministry.
from another ministry. From another ministry. Kuya Ray, hindi yun pwede, Kuya Ray. Partner po. Ayun, meron pa akong nakikitang walang ka-partner. Isa pa po, partner. Very, very short lang to, quick. Kuya Jay, may ka-partner ka na, Kuya Jay? Daddy Benny. Sino ba po? Si Kuya... Hindi ko kilala. Kuya Jairus, yan. Kuya Jem. Sino ba po? Boy? Ayan. Ngayon po, inayahan ko lahat na tumayo at tapatan niyo po yung partner niyo. Tapos, yung left hand, iganto niyo po. Left hand, ganyan. Tapos, yung right hand, patusok. And then, dapat po magkapatong ha. Yung left hand ng kapartner nyo, that nakapatong sa right hand nyo. Ipapatong po Yan. Ngayon, pag sinabi ko pong tap, 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 itatap nyo po yung hintuturo ng kapartner nyo. Tap, tap, tap. Tapos, kapag sinabi ko pong grab, huhulihin nyo po. Okay? Tap, 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 tapos grab. Pabilisan po to. Okay po? Mamaya, pag tumagal po, meron po tayong i-add na mechanics. Okay? Testing, testing. Tap, tap, tap. Nanay Irene, baliktad po. Paturo po. Nanay Irene. Paturo. Yan. Tap, 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 tap. Grab. Yan. Dapat po iwasan yung makuha kayo, okay? Iwasan niyo po yung pag-grab nung kasama niyo. Okay po. Gets na? Okay. Ay, partner po kayo. Yan. Sino pa po? Ayan. Hindi na nakataya. Tap, 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 grab! Ayan. Raise your hand kung mga natalo po. O, yan. Kayo po, mamaya po tayo mag-grupo. Ibinabalik po na po ang mic kay Teacher Mitch. Sorry. Energizer lang. Gutom na eh. Thank you, Ate Nea. Ayan. Salamat po. Ayan. Sana nabuhay kahit konti, kahit tap-tap. Konting galaw lang, pero sana po nabuhayan po kayo. Ayan. So this prayer and fasting naman po. Ayan. So I hope po kagabi nakapag-devotion po tayo. Nabasa po natin yung chapter 13 ng Book of Numbers. Sino po ang nakapagbasa ng chapter 13? Buong chapter ng Book of Numbers. Ayan, sa totoo po, hindi ko na po pinalitan, hindi na po ako lumipat ng ibang book. Sinunod ko na po agad yung chapter 14 kasi ang hirap pong bitawan ng storya. Totoo po ba? Ayan, parang ang hirap po bitawan ng istorya. Kaya sabi ko po, idudugtong ko na lang po yung chapter 14 para mas lalo po nating maunawaan ang i-reveal po sa atin ng Panginoon sa pamagitan po ng ating prayer and fasting. So, sige po, isa-isahin po natin. Mag-recall po tayo doon sa Numbers chapter 13 verse 1 to 33. Meron po dong observation question. Ayan, sige nga po kung talagang nakapag-read, pwede po akong tumawag ng maaaring sumagot para sa ating observation question. Ayan, number 1, sabi dito ang tanong, ano ang tiyak na sinabi ng Diyos kay Moises sa talata 2 tungkol sa lupain ng Kanaan bago pa man umalis ang mga espiya? Bakit mahalaga ang detalyeng ito? Sige nga po. Bakit daw po? Sino po ang maaaring sumagot ng observation question number 1? Meron po ba sa nakabasa sa ating Numbers chapter 13 verse 1 to 33? Sige po, ano po yung sinabi doon ng Panginoon? Sige po, pass.
Ayan, tama po. Yung po ay tiyak na ibibigay ng Panginoon sa kanila. Kasi di ba po, nung time na nasa Egypt po sila, talagang nahirapan po yung mga Israelita and they pray na iligtas sila ng Diyos. At sabi nga, itong lupang pangako na ito'y pinangako po sa kanila ng Panginoon. Sabi po doon, sabi po ng Diyos, in-instruct po si Moises, pumili ka ng isa sa makinikilalang pinuno ng bawat lipi at isugo mo sila upang manmanan ang Kanaan, ang lupang ibibigay ko sa inyo. Hindi po sinabi ng Diyos na lupa lang na maaaring sa inyo or maaaring hindi. Sabi po doon, tiyak na sinabi ng Panginoon na ito ay ibibigay sa inyo. So meron na agad katiyakan na ibibigay talaga yun sa kanila ng Diyos. Meron na po agad sureness na sa kanila talaga, para po sa kanila talaga iyon. So meron pong 12 na pinapunta po doon. Ayan. Ngunit, ayan, merong 12 na pinapunta po doon. At sabi nga doon sa story, to make it short, yung 10, ano po yung nakita nila? Ayan. Yung 10 tik-tik ay ano po yung naramdaman nila? Una, naramdaman po nila ay natakot. Ayan, tama po. Natakot. Bakit po natakot? Doon sa mga taong nandun, di ba po? Malalaki. Ayan. So, feeling nila, ano po yung feeling nila? Hindi sila mananalo. Pero, hindi, yung 12 na yon, hindi lahat sila natakot. Merong 2 nagtiwala sa Panginoon. Sino po ba yung 2 yon? Si Caleb at si Joshua. Ayan. So, may 2. May 2. Ano? Si Nathan pala. Hindi mo si Nathan. Hindi po yung kambal. Ayan. So, may 2 palang natira. Hindi lahat. So, thankful sa Panginoon kasi may 2 naniwala pa rin sa pangako ng Diyos. So, ito ay paalala. Minsan po kasi sa buhay natin, ito po ay reminders na minsan may mga promises po talaga ang Panginoon. So, minsan ine-expect natin sa mga pangako sa atin ng Panginoon, ine-expect natin agad na ganito, ganyan. Maganda, totoo naman pong maganda ang pangako ng Panginoon. Pero, hindi po agad-agad natin yun makukuha ng isang click lang or instant. Minsan may mga prayers tayo at ine-expect natin talaga na ipagkakalob sa atin yun ng Panginoon. Pero minsan nagmamadali tayo na dapat nandito na agad siya. Ayan, dapat ine-expect natin i-answer agad to ng Lord. Pero hindi po ganun kadali. Minsan, pagdadaanan po natin yung mabigat na pagsubok bago po natin makuha yung reward mula sa Panginoon. Ayan. So, ano lang po yung dapat nating gawin? Una, syempre, magtiwala at manalig sa Panginoon. Di ba po? Ayan. So, para rin po yung sa work, para din pong sa trabaho. Parang sa business. Bago po kayo nakuha sa trabaho, nag-apply muna kayo, nag-aral kayo, kung hindi man, pinaghirapan nyo yung mga requirements nyo. Bago po kayo naging successful sa inyong business, minsan dumaan kayo sa pagkalugi. Di ba? Minsan marami po tayong pinagdaanan bago po tayo naging successful. So, ibig sabihin, bago makuha yung reward na yon, hindi po siya madali. Marami po tayong pagdadaanan. Number 2, ano ang mga positibong bagay na nakita ng mga espiya sa lupain sa loob ng 14 araw? At ano naman ang mga negatibo? Ano po ba yung mga negatibo? Una, nakita po nila na yung mga tao doon, malalaki. Ayan, malalakas, mga higante. Kaya, napangunahan po sila ng takot. Ayan, sila'y malalakas laban po sa kanila. Sa positibo naman po, nalaman natin na totoo yung pangako ng Diyos na blessing talaga yung place na yon. Sabi nga, di ba, dinadaluyan ng gatas at pulot. So, ibig sabihin, yung place na yon ay pinagpala talaga. Maaaring di sila magugutom. Ano po, maraming blessing na nandun. Maayos yung lupain, makapagtanim sila.
makakakain sila ng maayos, na yun yung pinapangarap po ng mga Israelita. Number 3, paano inilarawan ng 10 espiya ang kanilang mga sarili sa verse 33, nang makita nila ang mga anak ni anak o mga higante. Ayan. So sabi po doon, at nakita namin doon ang mga Nephilim, ang mga anak ni anak, na mula sa mga Nephilim. At kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga tipaklong. Ano po ba yung mga tipaklong? Malaki o maliit? Maliliit. Grabe po yung tingin nila sa sarili nila, nang liit agad sila. Parang hindi po nila, nakalimutan na po nila yung ginawa ng Panginoon sa kanila nung sila'y nasa ilang. Kung paano sila pinakain ng Diyos, paano sila niligtas ng Diyos sa lahat ng pinagdaanan nila. Paano sila tinawid doon sa dagat, nandun na yung kalaban. Dagat na lang, parang mamamatay na sila, pero nagawan pa rin ang paraan ng Panginoon. Lahat po ng yon nawala. Nung makita lang po nila, yung mga higante na yun na banlalakas, malamang macho yun. Yun. Di ba po? Nawala na po agad yun. At ano po yung tumatak sa kanila? Takot. At sabi doon, feeling nila para silang mga tipaklong. Grabe naman po yung panliliit nila sa ano nila, no? Yung kanilang pananalig at pananampalataya ay biglang nanliit. Ayan. So, ayan, application po natin. Alam ko meron po tayong mga higante or giant sa buhay. 'Di ba? Meron po tayong pinagdaraanan minsan na akala natin ay problema or pagkakataon na hindi na natin masusolusyonan. Meron tayong takot, may pag-aalinlangan, minsan nawawalan po tayo ng tiwala sa sarili at mabilis tayong mawala ng pag-asa. At syempre, may mga pagkakataon sa buhay natin, meron tayong mga ngunit. Na ano nyo po ba yung mga ngunit sa buhay ninyo? Ayan. Minsan, parang merong inutos sa atin ng Panginoon, pero iniisip natin, Lord, baka hindi ko yan kaya. Kasi kulang yung kakayahan ko. Kulang yung aking kaalaman. Ayan, para magawa yan. So, Lord, baka hindi ko siya kaya. Ayan. So, pero paano po ba natin to pagtatagumpayan? Oo, maraming beses po tayo na nananatili, na nag-aalala. At syempre, ang pangako ng Panginoon, yan po yung ating inaalala minsan. At minsan din po, yung pangako niya, yung nagpapalakas sa atin. Naalala ko rin po minsan, yung sabi ko nga po, yung tumatak sa akin last Sunday, na minessage din ni Pas, yung about po sa binigay na work sa atin ng Panginoon, yung pag-obey, na pagka sa kalagitnaan ng pagsunod natin sa Panginoon ay tumigil tayo, ang equivalent pala niya ay disobedient. Di ba? Parang may ngunit. Minsan kasi parang nandun na tayo sa kalagitnaan at nandun na yung pinakamahirap na panahon ng ating buhay. Bumabalik pa tayo na, Lord, parang di ko na itutuloy kasi hindi ko kaya. Ayun. So, ang equivalent pala nun ay disobedient. Kahit sa umpisa, meron tayong fire na mag-obey, pero kung hindi natin siya tinapos, it is disobedient. Ayan. So, nawa, hindi tayo maging kagaya ng ganun na mag-disobey sa Panginoon. So, dito po, masusubok ang ating pananampalataya sa Panginoon. Sino ba ang pakikinggan natin? Halimbawa, yung 10 nagdala ng takot, o yung 2 tao, tandaan nyo po yun ang quantity versus quality. 10 ang nagdala ng takot. 2 lang po yung nagdala ng pag-asa, nagbigay ng pag-asa sa kanila. Pero ang mas pinakinggan ng mga Israelita ay yung 10 nagdala ng takot. Kaya lahat sila natakot na, kinabahan na, Lord. Ayan, nagreklamo na sa Panginoon. So yan, itutuloy natin, itatawid natin sa Numbers 14 na meditation po natin kaninang umaga. Nabasa niyo po ba yon? Yung
chapter 14. Kaya ang hirap pong bitawan ng story, parang ang sarap ituloy ulit sa chapter 14. So ito po, makikita na po natin yung mga verses na maiisa-isa at mahihimay-himay po natin. Yung Numbers chapter 14. Sabi dito, ano ang kanilang naging reaksyon matapos marinig ang ulat ng 10 espiya? At ito ay mababasa natin sa verse 1 to 4. Unang naging reaksyon nila, nagreklamo. Ay, nako. Yan, hirap talaga. Bago pa lang ibibigay, nagreklamo na ang lahat ng mga anak sa Israel laban kina Moises at Aaron. Sinabi sa kanilang buong sambahayan, namatay na sana tayo sa lupain ng Ehipto. Grabe po yung kanilang pagrereklamo, mas gusto nilang mamatay na lang doon kaysa daw po namatay na sana tayo sa ilang na ito. Ayan yung mga sinambit ng mga Israelita nung time na yon. Verse 3, bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupaing ito upang tayo'y bumagsak sa tabak? Ang ating mga asawa at ating mga anak ay magiging biktima. Hindi ba mas mabuti para sa atin na tayo'y magbalik sa Ehipto? Kaya't sinabi nila sa isa't isa, maglagay tayo ng isang pinuno at tayo'y magbalik sa Ehipto. Grabe no? Nandun na po sila sa promise ng Lord. Pero dahil sa kanilang takot, mas gusto pa nilang mamatay sa Egypt at bumalik. Samantalang nung time na nandun sila, umiiyak sila sa Lord at nagpipray sila na, Lord, kami po ay iligtas mo sa paghihirap na ito. They are praying so hard para po iligtas sila ng Panginoon. Ngunit, nung ibibigay na sa kanila to ng Panginoon, ayaw na nila. Ayaw nila ng hirap. Gusto nila, ayan agad. Ayan, ayaw na nila maghirap. Ayan, number 2, ano ang ginawa ni Moises at Aaron, Caleb at Joshua? Verse 5 to 9. Ayan, nang magkagayon, sina Moises at Aaron ay nagpatira pa sa harap ng buong kapulungan ng bayan ng mga anak ni Israel. Si Josue na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jephon na mga kasama ng mga nagsiyasat ng lihim sa lupain ay pinunit ang kanilang mga damit. Diba? At sinabi nila sa buong kapulungan ng anak ng Israel, ang lupain na aming pinuntahan upang lihim na siya sa atin na isang napakagandang lupain. Pinaglaban nila na sobrang ganda ng place na yun. Kanila talaga yun. Pangako yun ng Lord. Pero itong mga Israelita na to ay nagreklamo. Ayaw nila. Kung kalulugdan tayo ng Panginoon, ay dadalhin nga niya tayo sa lupaing iyon at ibibigay niya sa atin ang isang lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot. Doon pa lang po ay blessing na ang pinangako ng Panginoon sa kanila. So, nanatili pa rin po yung dalawang espiya na yon sa kanilang nakita na blessing yung place na yon at pangako yun ng Panginoon sa kanila. Number 3, ano ang gustong gawin ng mga Israelita kina Caleb at Josue? Ano po yung gusto nilang gawin? Batuhin. Ayan, batuhin. Grabe, no? Yung gusto nilang gawin, batuhin. Sige po, basahin ko po. Subalit pinagbantaan sila ng buong sambahayan na babatuhin sila ng mga bato at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa toldang tipanan sa lahat ng mga anak ng Israel. Pero syempre, hindi pa rin pinahintulutan yun ng Panginoon. Dahil alam nila na si Josue at si Caleb ay mga taong naniwala sa presence ng Lord at sa pangako niya. Number 4, ano ang naging tugon ni Moises? Verse 11 to 19. Ano po yung naging tugon ni Moises? At sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan ako hahamakin ng bayang ito? Ayan, grabe po yung sinabi ng Lord, At hanggang kailan sila hindi maniniwala sa akin, sa kabila po ng lahat ng pinakita ng Diyos sa kanila. Ayan, hahampasin ko sila ng salot at tatanggalan ko sila ng mana. Ibig sabihin, dumating na po sa point ng extent ng galit ng Lord. Yung nararamdaman niya para sa mga Israelita. Ngunit, sinabi ni Moises sa Panginoon, kung gayoy, mababalitaan ito ng taga-Ehipto. Yung kay Moises naman, yung sasabihin ng iba.
Niligtas sila, pero mamamatay rin pala sila sa ilang. Siguro iniisip ni Moises, baka puro katuwaan na lang ang maranasan natin. Pagkatapos mo kaming iligtas, mamamatay lang pala kami at hindi makakapunta sa lupang pangako. Ayan, kung papatayin mo ang bayang ito na parang isang tao, magsasalita nga ang bansang nakarinig ng iyong katanyagan at kanilang sasabihin. Sapagkat hindi kayang dalin ng Panginoon ang bayang ito sa lupain na kanyang ipinangako. Ibibigay sa kanila, kaya't kanyang pinaslang sila sa ilang. Ayan, so yun yung mga katuwiran naman ni Moises. So ano ang hatol ng Diyos? Sa verse 20 to 38, sabi po dito, ako'y nagpapatawad ayon sa iyong salita. Ano po ang Diyos? Mapagpatawad po siya. Gayunpaman, na kung paanong ako'y buhay at kung paanong mapupuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang buong lupa, wala na sa mga taong iyon na nakakita ng aking kaluwalhatian. No, kung alam natin yung isang karakteristik ng Panginoon, siya'y mapagpatawad, siya'y mapagmahal. Pero karakteristik din ng Panginoon na siya ay i-judge niya talagang hakatulan niya kung sino yung hindi sumunod sa Kanya. Sabi nga, kung meron tayong mga ginawang kasalanan sa harap ng Panginoon, expect na natin na meron talaga tong parusa, kalakip na parusa or consequences. Minsan po kasi in our life, meron po tayong mga bagay na ginagawa na hindi kagustuhan ng Panginoon. Ito ay para siguro masatisfy yung ating katauhan, yung ating sarili, pwedeng sa salita, sa gawa. But then, sabi nga, kung ito ay hindi lingid sa Panginoon, hindi ayon sa Panginoon, meron po itong karampatang parusa or consequences. At yun po ang hinarap nila. Ang parusa na mula sa Panginoon. Yan, sobrang haba po ng verses na yon. Pero sa number 6, ano ang ginawa ng mga Israelita? Dahil sa pagsubok, alam nila na paparusahan sila ng Panginoon. Walang atubili. Anong ginawa po ng mga Israelita? Ayan, sumuway sila, pinuntahan nila yung lugar na yon, at sumugod sila. At ano nangyari sa kanila? Natalo. Walang panalo. Ayan, nagkamatayan po. Grabe no? Sabi nga, kung walang presence ng Lord, ang kanilang desisyon, syempre hindi po yun blessing. Minsan kasi may mga decision tayo na go lang tayo ng go. Ayan. So, importante rin po pala na ipag-pray natin yung bawat decision natin, bawat gagawin natin, importante na ipag-pray natin siya sa Panginoon. At importante rin, meron yung blessing ng Lord. Kasi sabi dito, kung wala, ano po yung mangyayari? Kapahamakan yung nakuha ng mga Israelita. Ang hirap. No? They are pray so hard para sa lupang yon. But then sa huli, walang nakapasok sa generation po nila dun sa lupang pangako na bibigay po sa kanila ng Panginoon. Grabe po. Ayan, nakakalungkot man, pero isipin natin na hindi ang Panginoon ang may dahilan kung bakit hindi sila nakapasok, kundi sila rin po ang gumawa ng dahilan kung bakit hindi sila nakapasok doon. Ayan. So, yun po yung story nung ating devotion ng chapter 13 hanggang chapter 14 ng Numbers. Sige po. Meron po tayong group discussion. Hindi ko po alam kung mapopost kasi na-send ko lang po siya sa GC. Nakita niyo po ba yun sa babang part? Sige po, buksan niyo po yung GC natin sa Zoe. Yung group discussion, meron po itong 3 question. Ayan, meron po tayong 3 question sa group discussion po natin. Ayan. Ayan po ang ating tatalakayin at pag-uusapan ng ating group. So, mag-group po siguro tayo ng 5 per group. Ayan, sige. Bilang po tayo ng 1, 2, 5. Tama po ba? Kaya po ba ng 5? Mas marami po ba kung 5? Or 6, 7? 7 na lang po siguro. Para konti lang. Mas madaling
makapag-share. Ayan. 1 to 7 na lang po. Kanina po tayo mag-start? Kay Kuya Benji. 3. Pastor, kayo na po. 4. 6. 1. Ninang 1. 1. Hanggang 7 lang po. Ayan, 1. Okay lang po. Sige, pupunta na po kayo sa group nyo. I-discuss po natin yung number 1, 2, and 3. And after po nun, pwede na po kayo mag-pray ng group nyo. Ayan. Walang makapaghiwalay sa akin sa iyong pagmamahal. Sadyang walang makakapantay sa dakilang biyaya mong laan. Buhay o kamatayan, kasalukuyan, kinabukasan man, walang makapaghiwalay sa akin sa pag-ibig mo. Kabutihan mo'y labis kailanpaman, katapatan mo ay walang hangganan. Ang puso ko'y kampante sa pag-ibig mong permanente. Katiyakan sa iyong mga pangako, kahit na kailan di ka magbabago. Ang puso ko'y kampante sa pag-ibig mong permanente. Doon sa krus ay inihayag katarugan at awa mong banal. Purihin ka pagkat tanging ikaw, O Diyos, ang siyang unang nagmahal. Buhay o kamatayan, kasalukuyan, kinabukasan man, walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig mo. Kabutihan mo'y labis kailanpaman, katapatan mo ay walang hangganan. Ang puso ko'y kampante sa pag-ibig mong permanente. Katiyakan sa iyong mga pangako, kahit na kailan di ka magbabago. Ang puso ko'y kampante sa pag-ibig
makapaghiwalay sa'kin sa iyong pagmamahal. Sadyang walang makakapantay sa dakilang biyaya mong laan.